Yung parents na simba, yung anak nagbike. Maganda, maganda yun. 3, 2, 3, 2, 1, let's go! So yun mga pare, welcome back sa Trailside Stories episode 16. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload, medyo busy sa studies eh. So yun, dami na nangyari. Dami na nangyari. Ano, Father's Day ngayon, so hindi na ni papalampasin, gawa tayo ng episode. So simulan natin kay Papay. Pai, pakilala ka para sa mga fans mo. Si Papay, tatay ni Khalil. Yun lang, nagra-ride minsan. Tapos laging tambay sa inuman. Boss Glenn. Glenn, tatay rin ni Ono. Kaya businessman, tapos sa ano na rin, truck builder na rin, konti-unti. Yan, so yun. Bali, sa cast natin ngayon, tatlo lang kaming tatay. May anak ka na ba? Bro, wala pa. Dalawang panganay. Ayun na, pero meron na. Wala pa. So yan, may special participation si Sab, tsaka kuya, ang pangalan mo, boss? Rafael po. Ikaw ba yung sa video niya dati na ano, yung parang challenge? Oo, Ito pala yun, si Boys. Then kasama natin si Uno, si Khalil, at syempre si Sab. So ano, para simulan natin yung kwentuhan, para magaan lang, paano lang, pagpag lang, kamustahan lang, no? So unahin natin kay ano, Boss Rap. Boss Rap, musta? Buhay. Tungkol sa bike, career, o kahit ano pa. Ngayon, masaya naman ako kuya kasi first time ko mag-trail ng ganito. Tapos, pinilit lang talaga ako ni Jai na mag-ride. Tapos, sabi ko, go na. Wala na ako magagawa eh. Nahanda na yung mga gamit ko eh. Kaya ayun, napasabak. Siyempre, yung coach ko, Coach Uno. Ginagaya ko lang yung mga forma niya. Angas ng mga tindigan pag dumili ko eh. Talagang pag tumalon, talon na talon eh. Kaso, yung sa akin, medyo alanganin pa. Kulang pa. Basta gagayahin ko lang si Coach Uno. Sab, musta? Musta buhay? Baka pala, tatay ni Khalil. Ang aking kinakin. Kapatid ni Khalil, sabihin mo yung magulat ako tayo. May panganay ulit ako. Ako pala si Sab, baka once a year mag-ride. Ito, bihirang-bihira. Busy sa mga, busy-busyhan lang naman. Sa naman ginagawa. Ito, nag-ride kami sa W. Coach Uno. Sabi mo na. Mga teammate ko sa basketball yan. Ay, babae pa yun, di kayo papay. Lalabas ko yung video namin. Tapos yan, Khalil. Trabaho po si Khalil, sponsored pa ng Team RP sa sino po. At nakaraang champion. Hello guys, ako si Uno at lagi ako nag-ride dito. Yun. So sa mga hindi nakakaalam, nasa Bukal pala kami. Dito lang yan sa Calamba, sa Laguna. So bagong bukas na trail, no, Boss Glenn, no? So dati nang may mga nag-ride dito, dinevelop lang nila Boss Glenn. So yan, simulan na natin ang kwentuhan. So simulan natin kay ano muna, sa mga daddy muna. Papay, paano ka nga ba nakapasok sa mountain biking? Siyempre, katulad ng karamihan, budol. Ang unang nabudol sa akin si Jairon sa Secret Trail. Tapos, yun, yung mga kasama ko sa trabaho dati, sila Fern, sila Arnold. Dati, Secret Trail lang talaga ako. Binudol ako nila Burn sa Balok. Yung akong ride ng downhill. Magre-race nun, tapos hindi ako sumali sa race, natakot ako. Yun, sumemp lang ka sa finish line yun. Ayun ba yun? Oh. Yun lang. Tapos, Singit. sumemp lang ka. Ginawa ko video yun, alam ng tao yun. Okay. Tapos yun lang, nagustuhan ko rin, kaya tuloy-tuloy lang. Hanggang si Khalil napasama na rin. Yun lang. Boss Glenn, paano ka napasok sa mountain bike? Una, iksi rider, tapos hindi naman masyadong 100% na parang chill lang, tapos kasama mga tropa sa daan. Then, yun nga, itong katabi ko, ito yung nagbudol sa amin. Nakapanood yung si Sab. Nakapanood namin sa mga vlog niya, napatag lang daw yung alliance, so pinuntahan namin. So, sobrang, patag naman, patagilid. So, yun, nauna yung bike, gapang kami, pababa. So, hindi na-challenge kami doon. So, nakita ko naman yung community ng mountain biking is walang yabang yung mga tao rito. Hindi naman nila lahat, pero mostly walang yabang. Kahit sa anong estado ng buhay.
Kaya napilitan talaga. Hindi naman napilitan, ginusto talaga namin. Nahumaling na kumbaga. Oo. Ikaw, Sam, paano ka napasok sa mountain biking? Para po ako napunta sa bike. Nabudol ka rin yung ano. Buti ako yung tatay ni Kalila. Hindi. Ano lang ako, XC din eh. Cross kanto. Natoto, ganun. Cross Cross country. Pero pa na agad sila Toto dati o hindi? Hindi. Puro kalsada. Tapos nakita ko yung bike niya, ano? Bike ni... Kailan si Kuya Aris? Aris. Now, Aris Lau. oh, Oo. Binili ko yung bike niya. Kasi malapit lang yung Tristal sa amin. Yun. Tapos nag-drive ako doon. Doon Doon ko nagsimula. lang na-meet si na Kuya Boy. Nice. Yun. Ikaw. Ikaw, Pops. Bago pa lang. Ba't ka nandito? Yun. Dinulong na Siyempre, ano, yung kapatid ko kasi biker. So mahilig din talaga ako sa mga adrenaline. Ah. So napapansin ko dun sa mga video nila, medyo extreme eh. So gusto ko rin maranasan yon. Kaso di pa kaya ng skills ko. Kailangan pa ng tulong kay Coach Uno. Coach Una. Tapos masaya Sige, dito sa ano. Coach Uno talaga kasi kanina. Simula sa pagbaba natin. Binibigyan na ako ng instructions, lahat ang linaw, di ba? Yeah, yan yung Unang mga- baba ko, di ba? Unang baba ko, Bonding ma, pa alam yan ko lang, kanina. bonding. Pagbalik ko kanina, parang magkamukha na kami ni Uno. Yun yung sinasabi ko na yung dito, walang yabang, no? Tulungan talaga. Sharing na skills. Yun din siguro yung maganda sa enduro eh. Oo. Walang damutan ng Walang damutan. nalaman. Nakagano'n na yan kanina, nakaklik, anong tawag doon? Saddle, Shoutout Sa mga ano kay naman. Coach JR. Coach Kuya, sa mga bata naman, siyempre, alam naman natin na yung parents niyo yung nagpalok din sa mountain biking. Pero yung tanong ko naman dun, una pa lang ba pagpasok mo sa mountain biking, gusto mo na agad o medyo pinilit din kayo ng tatay niyo? Gusto ko na po agad dahil ano po yan, masarap po. Tapos parang ginaganahan po ako nun mag-job po eh. Japagan! Japagad, ayos. Tapos siya Dr. Jules po ako natuto po mag-bike. Tapos pumadyak po. Yun po. Iba naman yun. Dati po talaga, nabukod din po ako ni Kuya Zab eh. Ay, ako din. Yan po, gusto ko din magbike dati pero si Daddy yung pinakamatapang sa amin eh, pag sinasamahan ako ni Daddy. Tapos hanggang ano po, ayun, hanggang na-develop ko na po yung skills ko, ganun siya, nagka-confidence na. Ito naman sa mga daddy ulit, no? Nung bang pumasok kayo sa mountain biking, plano nyo na talaga na isama sila? Or una kayo lang din, naisip nyo na pwede na silang ipasok? At yung follow-up question ko doon, tamang decision ba na na ipinasok nyo sila sa mountain biking? Ako wala akong plano na isama yung mga bata. Kasi alam kong medyo delikado eh. Saka hindi pa ako, baguhan din ako noon eh, nung mga 9 years old bata. Tapos, nung paalis na ako, nung nagbabike ako lagi, isa lang yung bike namin nun eh. Nung paalis na ako, pag nagbabike ako, gusto sumama. Una walang bike, nanonood lang siya dun sa Dr. Joe. Tapos sa hanggang sa mga tropa, pinapahiram siya ng bike. Kasama na siya ng ikot. Tapos nung nawala yung Dr. Joe, yun, nalipat na kami, gravity na talaga yung nung ko na talaga sa gravity. Kasi hindi na makakaalis pag hindi siya kasama eh. So sama ko na talaga sa Triscas, sa Papi, sa Monas, sa Marag, Marag. Tapos, yun, doon na tapos una, natakot pa ako. Lagi ko siyang kasama pag nagre-race. Masama siya sa race. Sinusundan ko, hindi ako nagre-race. Sinusundan ko lang talaga siya. Tapos nung yung sa Alliance, nag-clinic si Coach JR 1 week. Pinasama ko na si Kalil. Tapos, dapat nung race doon, sasamahan ko pa rin. Ayaw pumayag ni Coach JR. Hindi na mag-improve yung bata pag siya samahan lagi. May pressure lang daw din. Naglaro na lang ako nung race na yun, pero yung pababa ako, wala ako iba iniisip kung nakababa ba siguro. Wala signal doon sa Latena, di ba? Makontak lahat. Ang nakontak ko nun si Boss Naoki. Nandiyan na ba si Kalil? Yung CD nandiyan na ba si Kalil? Nandito na si Kalil. Sabi ko, so, safe. Hindi na Pero ako. Sa ngayon, masabi mo na tama yung naging decision mo na ipinasok mo sa mountain biking? Oo, kasi naman masaya naman siya. Tapos nag-improve. Hindi siya
bukod sa cellphone, laro na ano. Roblox. Mm. Ikaw naman, Tapos, boss. ano, Ay, competitive na rin kasi siya. Sorry, So, yun, masaya. Natatawa na lang. Tapos Sa akin natawa to kasi kinat-kita. Ikaw, boss Glenn. Ano ka ulit yun? Ano ulit yun? Ano, Ano? bakit mo naisipang sama si Uno sa mountain biking? Tsaka tama ba yung naging decision mo? Okay. Yung sa mountain biking, sa una kasi, di naman ako BH rider o enduro rider. XC rider. And doon, plan ko siyang isama. Plano mo talaga. Plano ko talaga siyang isama kasi siyempre yung physical fitness, ang pangatawan ba, sa health, ano natin. Tapos, nung nag-DH na, tsaka enduro na sa trail, so wala naman ako ma-share sa kanya doon. Ah. So doon ako nag-amap na maghanap ako ng trainer. Sino ba yun? Nag-search ako sino yung magaling dito sa Pilipinas na magturo. And yun, nag-amap na si JR. Timing naman yun ng June 2023 na may training. Bakasyon. So sinama namin siya ron. Hindi sumama din ako doon para makakita kung paano yung mga proper procedure ng training, anong ginagawa. So para may mag-guide ko siya. Just in case na nandito na kami sa Luzon. Hindi ako lumabas sa search ng Lumabas ka na, avoid. Basta ganun lang, DH Rider, Philippine ganyan. Pang shop lang daw eh. Tapos, tine-check namin, lumabas sila, JR, basta Oyo, ayun. So, yun ang napili namin na mag-interest sa training. Tanong ulit sa mga tatay kasi Patrios Day special talaga to kaya kayo yung medyo focus ng tanong. Ano naman nasabi ni Mrs. nung pinasok din sila sa mountain biking? Kami naman sa part ko sa mami niya, wala namang ano yun. Kung saan kami, basta tama ano yan, safety, support yan, wala support. Support tips. Wala talagang angal yun. Kahit saan kami pumunta rito, kahit sa ibang bansa, basta kaya at saka safety, walang problema yun. Sana all. Doon lang kami pabor. Ikaw, Pai. Ako, pabor sa akin dito. kasi lagi ako nakaka-ride pag kasama si Karil. Dati pag wala akong visa. Naging visa. Wala akong visa. Wala akong visa pag ako lang mag-isa. Galit si Karil. Sige, pag kasama ko si Karil. Okay. Pwede, kahit mag-override eh. Pero ano Pwede. siya? Tumutol din ba siya or hindi naman? Tumutol. Pero pag nakikita niya, minsan kasi pinupost ko yung mga maliliit na semplang ni Karil eh. Tapos yung mga medyo nakatakot na semplang, delete ka agad. Para ano. Baka di makabisa eh. Pero hindi naman tumutol si Miggy. Supportive doon. Kaya masaya. Pero nung unang beses yung nakita silang nag-ride or sumali sa race, ano yung naramdaman niyo? Sa akin lang, basta basaya lang yung mga bata, kaya safe lang sila. Kaya lagi ko siyang sinasamahan dati kahit race. Kaya gano'n, lagi nakasunod talaga ako. Yun yung safety talaga yung una kong kasi alam kong delikado yung sport. Pero nung sinubukan kong habulin ngayon, ako na yung delikado eh. Ako na yung delikado kaya inayaan ko na sila. Magkasama yung mga bata lagi pag nag-ride, hindi naman sila nag-ride na solo eh. Kapag solo si Galil, nasamahan ko. Pero hindi hirap na habulin din eh. Ano naman yung follow-up ko lang doon? Ano yung memorable race para sa'yo na parang sobrang kinabahan ka para kay Kabit? Yung unang big race niya sa Teban. Kasi pa lang talaga si Galil noon, yung unang race niya, yung sa Halahala, yung iba yung track nila, yung parang FC May lang. pambata, may pambata. Pambata. Mga 10 ata si Galil noon. Tapos mga 11 siya, nag-race sa Teban. Gusto niya sumali. Sabi ko, sige, samahan kita, sundan lang kita. Sabi ko kay Labos, ihulim na lang kasi ihuli mo sa lahat ng rider kasi nga, first time niya mag-race. Di nung huli kami, inabutan kami nung kasunod na kategory. Nung hardtail, sila B-boy. Gilid-gilid kami, tapos ilang semplang siya, iyak siya ng iyak habang bababa kami hanggang sa finish line. Sabi ko, kung gugustuhin mo talaga yan, practice ka talaga para next time, ma-enjoy mo yung race, hindi yung iiyak ka dun dahil semplang ka. Ikaw naman, Boss Glenn, ano yung nung unang nag-race si Uno or sumali sa karera, ano yung naramdaman? Siyempre, kabado. Kabado. Doon yung kaba kasi bata pa yan lalambot pa ng niyan. Pero
Si Uno kasi may ano yun siya, may ugali yan na pagka hindi na talaga kaya, hindi niya talaga titirahin yan. Kahit anong push mo dyan. Parang ano yun eh, safety first ang style niyan eh. So, hindi yan basta bibira na alanganin. So, tiwala naman ako sa kanya. Pero yung nag-worry talaga kami sa Ginchaman nung last na race. Late. Nung league, ano ba yun? League 3? League 3 yun eh. So, doon ko siya nakita na parang nag-worry kami kasi Boss, sobrang lakas talaga nung crash niya. Yun na rin yung parang Kasi mabigat yung upuan. memorable sa'yo. Yes, yun talaga yun. Eto, isa ko bang tanong, no? Nung nagsisimula tong mga anak niyo, inasahan niyo ba o nakita niyo na ba dati pa na parang gagaling sila, bibili sila, tapos makikipagsabayan din sila sa mga ibang rider? Ako personally, sa tao kasi kung titingnan mo lang siya ngayon, kung gagaling siya at hindi, masabi ko na hindi pa. Pero kung sasamaan ng training, tsaka sipag, tsaka disiplina, wala imposible doon. Gagaling talaga yan. 100% gagaling talaga yung tao. Kahit sa anong larangan. Ikaw pa. Ako wala, yung ano sa akin lang sa Kalga dati, may visa lang ako, hindi yung Sabay, Colombia, visa ba yan? Hindi, wala, hindi ko talaga inisip dati, basta mag-enjoy lang siya, safe lang. Tapos nung nagti-training na siya, nakikita ko na focus na sa yung pagpa-practice niya, laging nagsisipag. Yun, sabi ko, may ano ka naman pala, kaya mo naman pala mag-compete eh. Sige, tuloy natin. Ay ako, tingin mo, gagaling pa ako. Kung hindi tayo binangga kayo na, parang biling. Parang nadala ka na pumunta rito. Kaso minahalas eh. Ito naman pre, follow up pa doon na isa pa. Pag galing sa mga ride o race, pagdating sa bahay, paano diskarte niyo yun kay Mrs.? Ako lagi na ako, habang nasa trail, lagi ako nag-update para walang problema pagdating. Tapos, konting pasalubong, kung may naiwan pang pera. Tapos pagdating, syempre, bait-baitan kung may mga plato dyan na hugasin. Kahit mga labahin, hindi pa labahin, may mga damit, hindi pa labahin, labahan mo. Para wala masabi. Ayos. Ikaw, mas Kaya talaga, bait-baitan ka talaga para anlibisa ka lagi. Buong Pilipinas to, tanda. Akala mo, sa bukal lang to ha. Ikaw, Boss Glenn, ano ang diskarte mo pagdating sa bahay? Sa amin pagdating sa bahay niya, sabi ko nina, wala kaming issue sa ganun. Malate man kami. Yung issue lang namin kung nagpapansinan pa ba kami dalawa. Kasi talaga nag-aaway kami niyan eh. Yun ang issue lang namin ni Mrs. Pag titignan kami niyan, parang hindi nag-iimikan. Hindi tugma yung dalawa. May problema to, yun lang issue namin dyan. So ito naman, tanong naman sa mga anak, no? Ano yung isang ginagawa ng tatay mo para sa iyo na walang masyadong nakakaalam? CR na sa CR. Ayun kami wala na sa isip eh. Isip ka na sa CR kagad. Binasa ko kanina eh. Ano na lang yung ano? Binasa ko kanina eh. Malalim yung tanong natin, malalim. Ano na lang? Ano yung paborito mong ginagawa sa ng tatay mo tuwing magbabike kayo? Bigay ng pera. Oo na. Basa mo na. Minsan po pag bago yung truck tsaka hindi po may familiar, pipilitin po ako ni daddy na mag-truck walk muna. Tapos lagi niya po akong i-coach kung ano pong gagawin sa parte na to, ganun. I-guide niya po ako palagi. Ganun. Kaya pagka unang run ko po, medyo familiar po kung anong gagawin sa section na yun, kung may mahirap po ba o wala. Ganun po. Ito naman, follow up ko dun, no? Nare-realize nyo ba ngayon na na all out support yung tatay nyo sa mountain bike? Nararamdaman nyo ba yan? Oo po. Kasi
hindi naman po kami makakarating ng ganito kalayo kung hindi naman po ko lang si Daddy. Lalo na po ako. Tuloy si Boss Glenn, grabe. Ang mga tanong mo, pre. Kala ko ba masaya ka? Kala ko ba masaya? Ako, anong sabihin mo? Oh, sama kayo. Tama kayo dito, boss. Tama kayo. Ano lang? Padre Ansan din, Kay Rogelio. Tapos, Ayun ang Father Ed, ito pa nga. yan. Galan, check ko muna kung kita sa camera. Para. Dito. So guys, Kita. Ikaw naman, Khalil. ito na, ayun nakapagdalita na ako. Nadali ako. Nare-realize mo ba ngayon, o alam mo ba ngayon na all out support yung daddy mo sa mountain biking mo? Oo po, kasi po, yung isip ko po yung mga ex-riders po parang mga budget lang po nila ay minsan 10,000. Grabe. Nung pandem bata. Hindi, sige, baka Okay lang. tingnan natin yung point. Tapos, na-realize ko po yung budget ng bike ko po pala yan na po. Malaki po. So, yun po. Kumbaga, yung dad mo, willing siyang gastusan ka sa Mangutang. hobby mo. Mangutang. Feeling mangutang. Anong pangalan mo, bro? Kurt. Tatanungin ko lang si Kurt, no? Eto, Kurt, paano ka unang napasok sa mountain biking? Ito, Siguro kasama natin si Kurt, rider dito sa Bukal. Siguro nung 3 years old ako, dinala ako ni Daddy sa Feeling Vest Trail. Tapos, nung na-try ko yon, tapos nung sinama niya rin ako sa kalsada, ang kwento sa akin ni Daddy, nagre-reklamo daw ako at ayaw ko daw sa kalsada. Kaya, ang ginawa sa akin, dinala na lang ako sa trail palagi. Ikaw naman, boss, paano ka nag-start sa mountain biking at bakit mo naisipang dalhin din sa mountain biking? Yeah, after Ano pangalan mo, boss? Joven, sir. Joben? Yeah, Jobs. Joms? Jobs. Yun. Yeah. Actually, nag-start ako XC. Ayun, XC. And after nun, bumuo na yung enduro. Kasi naging GH na yung binuo. Medyo matagal na. Way back 2000. Start ako. Mga lumang tao kayo, boss, Mga mga. lumata. Kaya yung aking bike, old school na, 26 hours pa rin. Until now, 26 hours pa rin na siya. Ayun, maraming naramdaman. Collarbone. Ito yung pinakahuli ko itong likod ko. Saan po na dami? Sa Scouts. Chris Charles. Lumang tao. Lumis yung ating Confirm. lower back. Kaya, ayun, hindi na siya nasundan. Pero ano pa rin naman, doon nag-start siya eh. Masarap kasi yung discipline, iba. Yung camaraderie. So, same naman camaraderie ni Exit sa kanya, sa trail eh. Pero yung adrenaline, iba yun. Kaya pag nag-ride kami ng mga thunders, mga edad na, kahit sabihin mo takbong 50 lang, pag gumulong na, wala na, takbong 20 anos eh. Gulong na kung gulong eh. Magtawanan. Ayun, yun lang sir. Wait lang, boss, So, double check ko kung kita kasi frame. Baka kasi kita. Oo, yun. Tapos, ito naman, sa mga daddy ulit, no? So, since napasok na sila sa mountain biking, tapos medyo kumakarera din naman, no? Meron ba kayong parang kahit pa paano may nabuo ba kayong pangarap para sa kanila dito sa mountain biking? Libre naman mangarap. Meron ba kayong nabuong pangarap na kahit ano pa yan sa mountain biking para sa mga anak mo? Ako, siyempre sabi natin, extra reward na lang naman yung podium. Yung ang goal natin is makababa ng one piece sa track. Yun naman talaga. Siyempre, lahat naman tayo, ang goal natin is makarating doon sa top. Ito na, gusto niya, siya daw yung susunod na, Red Bull Rampage. Free rider talaga siya. Lahat ng rider, maging Rampage di ba? Pero kung mapupunta ron, di pumunta ron, kung hindi, Okay lang. Basta Enjoy enjoy natin yung trail, yung camaraderie, yung ganitong banding, yun ang pinaka-masarap na portion ng pagbabay. Ikaw naman, Boss Glenn. Para kayo muna. Similar lang din kay Pops Jones, no. Sa akin naman, parang race yan, no. Sino yung elite, sino yung baguhan, hindi mo talaga masabi yung anong resulta. So ganun din sa kanila sa ngayon, yung umpisa.
bukas pakalawa, magka-girlfriend lang yan, magbabago na yung ano, no? Magbabago na yung tema, yung hangin. Pero siyempre, as father, gusto nating maging successful yung career nila sa larangan na to. Pero yun nga, God's will na yun. Kung darating sila sa punto na yun, di salamat sa Diyos. Pero pag hindi, wala tayong magagawa doon. Talagang magbabago sila. Tapos kung ano man ang gusto nila next time or next gusto nilang kahiligan, isuportahan na lang basta hindi naman nakakasama sa sarili nila at sa mga pangakatawan. Ito, Papay. Anong tanong? Hindi, kung ano, kung may mga nabuo ka rin, parang may nabuo ka rin bang pangarap para kay Khalil sa mountain biking? O ano yung pangarap mo ngayon kay Khalil? Di, libre lang naman mangarap. Di Oo. mangarap. Di, Oo. diba? Kaya maglaro sa international ng bata. Pag naging competitive talaga, diba? Go! Pero kung Utang tayo ulit. wala, di ba? Utang ulit, di ba? Umasahe. Kapapunta lang. Wala na pabalik. Siyempre, gusto mo yung yung bata, mag-progress. Mag-progress lang sa sport na to. Hindi naman yung pangarap mo talaga na maging elite siya o maging siya. Yun yung talaga, yung hopeful talaga. Pero kung maging masaya lang siya na-enjoy niya, competitive siya, safe, ganun lang. Basta lagi lang, kasama ko lang lagi para may visa ako. Biglang tumigil na, wala tumigil pagbabike. At simulan natin from left to right para sa lahat yung tanong. Sa ngayon ba, yung tingin mo ba sa mountain biking parang libangan pa rin or parang naging parte na rin siya ng buhay mo more than Ano po, pag hindi po talaga ako nakakabike, parang hindi na po ako makatulog eh. Parang hindi ko na kaya mabuhay nang wala yung bike eh. Ganun po eh. Tapos, hindi lang po makabike ng isang week, parang nangangati na ako eh. Kaya, tingin ko po, hindi talaga happy lang to. lifestyle? Oo. Ikaw, Khalil. Anak na anak ko, di ba? Anak na anak. Yung tingin mo ba sa mountain biking ngayon, libangan pa lang din or Lifestyle na to. lifestyle na, ano bang tingin mo sa mountain biking ngayon? Opo, kasi parang inisip ko na po siyang is my career po. Parang po. May jump. Parang gusto ko talaga po. Pag makapaglaro ko sa outside the Philippines po. Ayun po. Ako, libangan ko yung mountain biking o competitive. Hindi, kung ang tingin mo ba sa mountain biking ngayon, parang still libangan pa rin or more than that na? Ako parang lifestyle pero hindi competitive. Saktong masaya yung mga tao sa community. No, first time ko naka-experience ng community na marami akong sports nung high school, college hanggang trabaho. Pero nung dito yung masaya yung mga tao. May konting problema kaliwat kanan minsan pero Natural yan. natural, mayroon naman talaga. Pero masaya. Mabilis mag-usap yung mga tao. Maraming tumutulong na walang kapalit. Nagdidig na parang may kasiyahan lang tayo. Wala naman tayo parang gano'n. Kaya masaya. Sa akin ngayon, hindi mga 3 months na siguro na hindi ako masyadong nagre-race. Puro lang ako, martial, dig, gano'n na lang. Khalil na lang yung pinag-race ko para save sa budget. Ikaw, Pops Len. Sa akin, sama na sa part ko ng buhay. Nung una, nung nag-business ako din, pumasok kami rito. Parang stress reliever na sa pressure ng negosyo, ganyan. Then, community service. So, kaya nag-aalat talaga ng oras dito. Tsaka pera. At saka, kasama na yan. Given na yun kasi rolling. Kaya nga pera, kasi kailangan mong igastusin yan. Yan ang trabaho ng pera eh.
kung meron ka. No? Yun talaga. Pag meron lang, oh. Yun talaga ang trabaho niyan. Hindi naman sa wala naman tayo dyan. Pero basta meron ka niyan, ang trabaho niyan is i-share mo talaga at ibili ng tama kung anong meron. Kaya kami ni Mrs., yung pamilya ko, naka-mindset kami ng ganito na once a week dapat mga 3 days akong nasa ganito. Tapos big dyan kahit basta may tulong ka lang sa community. Relax Giving lang. back na Oo, yung Wala kang ibang iniisip. wala, di ka man namigay pero yung meron silang naging earn yung mga nandyan sa Nagagamit nila. community. So napagkitaan nila. So doon pa lang blessed na yun. Sobrang ano na yun, relax na yun. Then habang nandito kami, dumadami naman yung project ko sa office. So parang sabi ko ba, dito na lang ako. Blessing na, blessing. Kasi bless yun eh. Oh. Ikaw, Sir Job. Yun, bata before, ano talaga passion talaga. Type ng ride. Ayaw mo sa school, type na lang ng ride. Pero eventually, yung nakakaikot medyo malesen. Malesen yung ride. Pero at least nakakamiss yung tumbling sa trail. Diba, number 1 yung tumbling sa trail. Tawa na, tumambling ka na, tinatawa ng nama. Yun yung pinakamasarap. At sabi ko, yun, yung kamarade, laging binabanggit. Diba kasi talaga yung kamarade, yung saya na hindi mo kayang bayaran pagka nandun eh. Pag nandun ka sa trail, kantsawan, kagaya na ito ngayon lang, tawanan tayo ng tawanan, di ba? Yun yung prices dun eh, na nakikita ko na yun yung isang masaya na portion sa pag-trail. Sa ngayon, sabi ko siguro nawala na, hindi naman nawala, na-lesson lang yung enthusiasm mo sa bagay mo. Marami ng ginagawa pag buhay na kasi naging bata-bata tayo eh. Talagang ataw na ataw, walang bukas, sige lang. Patuloy mo, sabi nga eh, mamata muna, saka naman naman. Sana Ikaw, Sam. Yung kabataan mo, Sam, yung kabataan. Kaya lang sabihin lifestyle kaso mapabasa ko, di ba nagbanda. Siguro no mga 2020, 2017 na yun. Parang si Uno, nangangati pag di nakapag-ride. Hindi makatulog. Oo. Kahit walang panghatak, sige. Padjak all the way. Kaya pumadyak. Kaya shoutout kay Kuya Bolt. Pero ngayon medyo nawawala ngayon, bumabalik-balik ulit. Parang hinahanap-hanap ko ulit yung adrenaline. Pag na-experience mo yan, parang mapapabalik ulit. Saka minsan nagbabike ako para hindi magbike, para tumama yung ginto. Tamang kwentuhan lang. Tulad ng race, di man ako kumarera, tambay lang. Hindi dapat ako kakarera eh. Yung bike ko tinago ni na Boss Gibbs sa hotel. Hindi ako nakauwi. Ayun, malapit na ulit yung naging lifestyle. So bumabalik-balik na ulit. Konting ride pa ulit. Yung upload. Mabilis na Upload, Balik na. Doon tayo pwede naman once a year. Ito vlog natin to pag next year sa race. Ikaw, Pwede. Kurt. Akin, sabihin ko rin lifestyle na kasi lahat ng kaklase ko puro kalsada eh. So pag ako kasama nila, walang thrill. So parang naiiwan lang ako. So ang gagawin ko, maghahanap ako ng gutter, doon ako maglalaro. So sabi dito, yun rin, kaya rin ako nagbabike kasi gusto ko rin naman lumaban sa ibang bansa. Kagaya nga sabi ni Daddy, gusto ko rin mapunta sa Red Bull Rampage kung mangyayari. Pang-rapid talaga. Yun din, nahanap ko rin yung thrill. Minsan, kaya ako nagbabike para makatakas sa mga gawain sa bahay. Yung inaanas na. Sa harapan natin. Happy Father's Day. Happy Father's Day. mamaya magsama. Happy Father's Day. Pwede ka rampage, matapag. Straight to the Tapos sa likod lang yung tatay. Yun lang din masasabi ko. Ikaw, Pops. kababait mo lang. Baka Sa sabihin akin, mo lifestyle. Parang gusto ko na rin gawing lifestyle eh. Kasi tinuruan kasi ako ni Coach Uno. Nung sinabi sa video, sabi ko, kailangan ba ng tryout ng Pilipinas? Nung naramdaman kong umangat-angat na ako sa lupa, parang
may future ako, parang may potential ako dito. Basketball to MTB. Basketball to downhill. Pero yung kanina, Parang yung ride niya, mangyayari sa pag akin. tingnan namin ni Domer, ganda na nung ano niya eh. Yung ano niya, step down niya dyan. Di ba yun parang may vlog ka na nag-trail kuya mo? Oh, marami lang pa ako nun. Sa antena. Ako din Unang nagbaba try ng namin bike sa nila. Antena Hill eh. Nagdala ng bike ako rin nagbaba pa rin. Tapos yung last namin, yung uphill naman yun. Ah. Tapos, ayun. Masaya ako kasi natuturuan ako dito. Masaya ako sa community kasi wala ditong parang payabangan niya. Okay lang kahit hindi ka marunong. Tapos i-share sa'yo lahat ng knowledge. Nang walang kahirap-hirap. Kumbaga, isipin nyo, binayaran nyo pa yan. Tapos ako, nakukuha ko ng ganun-ganun lang. Yun. Talaga kay Coach Uno. Pag gusto mo mag-apply, clinic, Coach Uno. Ayan. Ito naman, para ulit sa lahat, no, mabilisang tanong lang. Tapos, siguro, one-liner na explanation. Ikaw muna uno. Enduro o downhill? Downhill po. Bakit? Kasi doon mas ano po, may confidence po ako sa enduro. Kahit akyat, downhill, sa downhill pala. Kahit akyatan, downhill pa rin gamit ko. Ikaw. Ikaw, Lil, enduro o downhill? Downhill po. Kasi po, parang masarap po parang ano po. Sa mga jumps po, especially pag tama po yung mga position po, tapos yun po. At yung mga trails po, katulad mga teban po, yun po. Sarap po talaga mag-ride pag downhill po doon. Ikaw, Papay, enduro o downhill? Duro ko, downhill na rin. Pero hindi, ano talaga. Yung downhill kasi, ang lalaki ng jumps. Lalaki ng jumps. Enduro lang ako, pag tumumba ka, hindi pilay. Mapasa-pasa lang. Kasi ano tayo eh. Medyo edad na tayo eh. Kaya enduro talaga ako. At saka, para sa akin yung ano kasi, sa downhill kasi, puro technical. Puro technical, tapos yung mga madalas talaga mag-ride, may lamang talaga sila. Pag sa enduro, pagdating sa padyakan, pwede kang bumawi. Yung may pang ano ka, pangbawi ka sa kanila. So, yun. Pero masaya parehas. Masaya parehas. Ikaw, Boss Led? Ako, isang beses pa lang ako nag-race eh. Pero enduro yun sa balok. Pero mas pabor ako sa DH. Dahil siyempre sa pangatawan ko, Walang padyakan. hindi na kaya nung sustain yung power sa padyakan. Sa DH kasi, basta Gusto lang. mabalance mo lang, tatakbo yung bike mo eh. Pero ba? So, mas pabor sa kanyang DH. Ikaw, Sir Joe. DH, maraming tumbling. Maraming pieces sa DH. Mas ma-action, no? Mas ma-action. Maraming tumbling. Masarap. Parehas ako masaya. Enduro at saka DH. Ikaw, Sab. Yun ang gamit mo lang yung trail. Enduro lang ako, enduro. Depende din sa outfit. Alanganin na tayo sa downhill. Lalaki ng jumps eh, no? Pag sinusundan mo nila, delikado eh. Madami dyan. Pag enduro, tatlong stage asal ka na doon. Ikaw, anak ko. Downhill. Mas mas madali bumaba ang pangit ng pag-aakyat. Ikaw, Idol. Downhill din po kasi pang anak sa Pilipinas. Mukhang yung sagot mo na yung aabangan nila dito. Balik tayo kay Uno. Ito wala nang explain eh. Top 3 MTB brands para sa'yo. Ano po? Santa Cruz, Pivot, tsaka Mondrager po. Ikaw, Khalil. Po, Santa Cruz, Mandaker, Transition po. Ikaw, Papay. Ako, transition, Santa Cruz ako. Para sa mga ganun. Yun yung nagamit namin maliban sa Santa Wala Cruz. pa akong Pangarap nasubukan lang. na ano eh. Intense. Intense yung sa akin. Forbidden. Saka Santa Cruz. Sa Santa Cruz. Saka Moonraker. Ako specialized demo. Sakali, magkakaroon ng chance. Tapos Montraker, saka Scott. Scott, oo. Ano ba mga bike ngayon? Wala na, Trinks Giant no. Ano tayo, siyempre, Mandraker, Dartmoor, Santa Cruz, yan. Ikaw, Kurt. Specialized, Comencal, tsaka Viking. Ikaw, Idol.
ano yan, Honda bike Dartmoor And wow. Santa Cruz. Kala ko Hindi, nakita niya lang kanina Dartmoor sa Santa Cruz. Gumaya. Ito naman, para sa mga bata. Magandang tanong para sa mga bata. Saktong-sakto, Father's Day. Dream bike parts mo na sana magkaroon ka rin. Na wala ka pa ngayon. Yung pinakamahal, Eagle. Parang kontento na po ako ngayon sa ano eh. Sa Electronic dropper para sa ano? Para sa kontento na po ako. Thank you si Daddy. electronic dropper para sa DH, di ba? Ikaw, Lin. Dropper yung DH. Bahan ako dun ah. Lahat po ng parts po ng SRAM po. Yung pinakamahal po. Sabi sa brakes ko. Right ko. Ito lang. Go, Kurt. Nag-anak yung kidney ko. Barat. Maubos ngipin ko nito, pre. Kailangan ko lang kable ng dropper po. Transmission. Ayun, wala nang kable dapat. Attention na po. Ito naman, simulan natin kay Idol ulit. Sa ako yung sub. Top 3 idol mo sa mountain biking dito sa Pilipinas. Kahit rider, vlogger, builder, Siyempre, o idol ko any part yung- ng Sarili ko. Hindi, joke lang. Si Zab, syempre, kasi kapatid ko. Kasi nasaksayan ko kung paano siya nagsimula eh. Yan. Si Coach Uno. top 3. Top Dahil 3. pa, may dalawa pa. Pangalawa, si Coach Uno. Kasi unang beses ko talaga na may nagturo sa akin dito sa trail dito, yung mga form, mga ganun. Ito kasi, parang natatakot eh. Naturuan ako eh. Si Uno kasi maganda yung pagkakapuro niya. On point agad. Tapos, sunod kong idol, kuya kayo, syempre. Yun. Tapos din, sabi ko. Sa wakas. Ikaw, Kurt. Idol. Wala akong masyado kilala dito sa Pinas na nag-MTV eh. Pero siguro si Daddy. Kasi siya rin naman nagturo sa akin eh. So yun lang. Ayos, no? Happy Father's Day. Bigay anak, gusto paglalala natin yan. Ako siguro si Sir Alba. Siyempre, alam ko lang natin yan. Sabi si Kudo. Yan. Ikaw siyempre. Idol ko din. Ayun. Ikaw, Sab. Top 3 mo sa Pilipinas. Siyempre si Kuya Boy. Si Kuya Po. Si Uno. Yan, syempre. Ikaw, boss din. JR, Gab, saka si Rangan. Yun. Ikaw, Coach Papay. Napanood natin yung yung vlog na joke lang. Coach Papay, ikaw. Top 3 idol mo sa nakalive ba community tayo? natin sa Pilipinas ng mountain biking. Downhill enduro. Kahit hindi rider, basta part ng community. Yung sa akin kasi, na tingin lang ako sa talaga. Yung parang sinusundan mo. Ako, tatay, may rider ako na anak. Titingnan ko una, yung mga tatay din, si Peace. Kasi paano niya i-handle si Manny. Si By Wilmer. Yung paano niya dinadala si yun yung parang sinusundan ko si paano niya i-handle si Steve. Saka sino mga nakasama ko si Coach JR. Coach JR. Si Coach JR kung kasi nakikita ko si si Lucas, mahihain din kasi yung bata na yun. Yung sabi niya siya parang si Khalil daw kasi sobrang tahimik. Hindi sumasama sa amin pag nandun nahihiya. So nakikita ko kung paano nila ano yung anak nila. So yun yung gusto kong gusto kong gayahin, kaya ganun. So ba si tatlo lang pala yun. Okay. Ikaw, Khalil, sinong idol mo sa Pilipinas, sa community natin? Daddy, siyempre. Coach Jan, Ito bibili niyang si pyesa. Coach Steve, at si Daddy. Coach JR, Steve, tapos Sino tinanggal mo para kay Daddy? ikaw una, sinong idol mo? Ako po, si Kuya Zab po, si Daddy, tapos si Coach JR po. Next question natin, ito lang, parang kung may kilala ka, sinong top 3 idol mo naman sa international? Sa World Cup, yun ang dami. Si Piron po, si Guys Tony po, saka si Jackson. Si Jackson, si Asia, saka si Ronaldo po.
Sa akin si Bruning, number 1. Si Asa. Tapos, si Pin Isles, si Shotan, hindi joke lang. Si Tani si Grips. Hindi joke lang. Yun, Brody, Jackson, tsaka Isa. Siyempre si Jackson, si Amri, yan, Diran, yan, lahat. Mga dito. Dami, kapitan ako. Hindi ka na. Dalawa lang eh. Dalawa lang. Sino ba ba? Brandon Sininok. Ayun, si kilala. Ay, dalawa lang. Sa'yo, Kurt. Si Fert Clough, si Matt Jones, saka si Lanyard. Ayun, sinadani. Puro UK Si yata Paring yun. Dani. Saan si Lebron, Kyrie, tsaka si Bronson. Ayun! Sa'yo, Sir Jeff. Ako, si Jackson, Bruni, tsaka si Atherton. Si Atherton. Ito naman, para sa mga anak, isang bagay na hindi alam ng marami tungkol sa tatay mo. Balik tayo sa Father's Day. Umulit na tatong Yan. Ulit Hot ako. seat, hot Hindi seat. pa, hindi pa. Si ano Hindi naman. pa. Hot seat yan ah. Yung parang gusto mo lang i-share na, na parang hindi nyo alam pero ganito yung tatay ko. Jack of all trades siya. Kahit ano kaya niya gawin. Yun, no? Happy Father's Day. Happy Father's Day. Tindahan na to ah. Mabibili ka ng bagong piyesa. Alam na lahat ng tao yung tatay. Wala po kami issue eh. Bagong bibilan niya ng piyesa. Sakit na ulo ni Kalil. Sabi yung mga tanong ni Tugoyo. Wala. Pas mo na si Kalil, ikaw uno. Day, sabihin ko na day. Bahala. Ano po, si daddy po kasi grade 6 lang po siya pero nagka-business po siya na at saka po kami, Dalawa po hindi kami financially pangalan. stable po. Salamat po sa mga sakripisyo niya. Yun, Happy Father's Day! Kaya alam ko ba sa katuwaan lang daw. Piyesa, piyesa. Ito yung Ito naman. Balik tayo kay Uno. Tapos, isa-isa ulit. Kayo, bahala kayo kung gusto nyo habaan yung tanong ha. Ay, sagot ha. Ano mas mahalaga sa'yo? Maging mabilis na rider o maging mabuting tao? Maging mabuting tao po. Bakit? Kahit naman po kahit anong galing mo po kung ano naman po kung wala ka naman pong attitude kahit naman po sino. Yo, let's go Kasuno! Parang minsan iwas po sa yung mga tao, ganun po. Dahil kahit yung iba pong mga newbie, baka may mag-side po sila na may ibang tao tungkol sa'yo, ganun. Dahil na po pag masama po yung attitude mo, ganun po. Ikaw, Kalil. Gusto ko maging mabuting rider po kasi gusto ko po makuha po lahat ng respeto lahat ng lahat ng tao po. At ayun po. Yun. Ako syempre mabuting tao. Bilis na tayo. Ayos. Ako gusto ko maging mabilis. Mabuting tao. Akala ko, walang refresh yun. Reverse din na. I-reverse. Nakatali ako sa ganda. Parehas. Mabuting tao na lang, di na ako bibili. Mabuting tao kasi kahit anong galing mo, kung may ugali ka rin naman, saan din naman galing mo kung di ka rin naman napapansin ng tao. Tama. Ako maging mabilis. Kailangan ako ng Team Pilipinas eh. Masama na ako eh. Mahirap na, medyo matanda na, hindi na nababago. Ikaw, Sir James. Laging mabuting tao. Tama naman, pag mabuting tao, maraming kaibigan. Pagka ikaw hindi mabuting tao, kahit gano'ng kabilis, walang kaibigan. Podium ka, no? Tapos mag-isa ka lang ng celebrate. Wala na yung pagkapir sa'yo. Ayaw. Lumukot eh. No? Patay ka doon, malungkot yun. Ito naman. Ito, magandang tanong to. Simulan natin kay Uno. Mapapipiliin ka. Maging consistent P1 sa local races o makapasok one time sa top 5 sa isang international race. Ano po?
makapasok sa top 5 sa ano po, international race. Kasi yung sa international po kasi minsan po talaga may mga tumitingin po dyan na mga big leagues po, yung mga scout po ng ano, mga mahaling team, ganun po. Tsaka doon ka din po nila makikilala tsaka ma-recognize na meron palang ganitong rider sa ganitong bansa, ganun. Para saan po maging top 5 po sa international po kasi paano mo ito ako? Igayo yan. Kasi po ito ay malaking achievement po to sa biggest memories ko po to sa buong buhay ko. At ayun po, marami po natalo po na experience na rider po. Ganun po. Coach Kapal. Top 1 pero top 1 sa Pilipinas. Mahal pa masahe sa international. Hindi na dati mga harap yan. Sa Pilipinas lang. Oo, mahal pa masahe. Dito, sponsor mo ba ako? Pwede, pwede. Top 5 international. Top 5 international. Top 2 lang para medyo humble. Pinauna ba? Ikaw, so Jobs. Siguro kung mangyayari pa yun, top 1 din. Sa local scene. Sa local lang yan. Oo. Pero kung hindi naman kahit top 2 rin. Pwede. Ito, medyo nasa last part na tayo, mahaba na tsaka para makapag-ride po tayo. Ito, kung wala kayo sa mountain biking ngayon, ano kaya ang ginagawa niyo sa buhay? O pinagkakaabalan, o libangan? Ikaw una. Ako po ngayon baka puro laro lang po ngayon tsaka basketball. Pero mas madami po talaga yung laro ko po sa cellphone ko. Dahil kung wala po talaga itong sport na to, baka ewan ko, baka nakasalamin na po ako ngayon eh. Siguro po, medyo spoiled po ako. Tapos, siguro, gagawin ko lang pong sport ko po yung chess po. Dahil yun po yung second sport ko po eh. Kung wala yung mountain biking. Oh, ano kayang libangan mo yun ngayon or pinagkakaabalan? Bukod sa inom ha. Inom lagi. Pero, nadami ako sports dati eh. Pero, dito lang ako sa mountain biking yung talaga, natuwa. Pero, elementary, high school, college, yung trabaho, marami na akong sports. Siguro babalik ako sa boxing. Kasi nag-boxing kasi ako dati. Ginugulat mo kami pre. Sabi ko nga, pre, sigaling pag-boxing ko eh. Di sa bagay, Sambuanga eh, no? Kasi banda... Hindi, dito na ako sa Paranaque nag-boxing. Parang Sa Sa wild card. Bag-ahon. Sa wild card. Sa wild card. 4 years ako nag-boxing nung Ay, college. sa mga ano yan, yung mga... Kaya pala kanina gusto subukan. Isa bumangga, ano? Gusto pala pa ako. Ay, matagal na ako hindi nakasapak ng tawa. Ayop ka. Kaya pala eh. Sabi sa akin, wag kang ano. Wag kang... Kaya pala Hindi, gusto mo sabi, yung mag-sparring hindi, eh. si sir lang kinakausap namin, huwag ka na. Huwag ka sumabat. Huwag ka sumabat. Kaya for context na, bangga kasi kanina yung kotse ko ng truck. Ikaw, boss Ben. Back to boxing tayo. Subsob sa trabaho, tsaka sa business, tsaka yung, siyempre, inom. Wala to. Kung nandito ka, di medyo nabawasan. Hindi na, nagdagan niya. Ako, tingin ko, wala na Lagyan rin yan, pupuntahan inom na eh. Mountain biking lang talaga. Ewan ko, baka tambay lang. Ikaw, sir Jobs. Siguro kung focus sa business siguro. Sobrang focus sa business. Kasi mag-isip ko at least kung alternative siya, pabike-bike ng konti, kahit papaano. Ikaw, Kurt. Ano po ulit yung Yan lang. kung hindi mo nahiligan yung mountain biking, anong tingin mong pinagkakaabalahan o libangan mo? Fire on the hole. Kung hindi ko nahiligan, siguro pinuloy ko yung volleyball ko. Kasi nag-varsity rin naman ako sa volleyball. Pero hindi rin po natuloy dahil mas focus po ako sa pagbabay. Ngayon ka lang naman nag-bike. Oo, ngayon ako nag-bike eh. Pero tingin ko hindi ako nag-bike, baka nag-ano ako, gymnast.
Yun, mga Carlos Yulo. Yan. Sample. So ito, para ulit sa ano. Ito, para to sa lahat. Simulan natin kay Kasama ka. Idol. Sama ka sa lahat. Saka na ako. Simulan natin kay Idol. Ito, message mo para sa tatay mo. Message ko para sa tatay ko. Andito po kami sa Laguna, hindi po kami nagpaalam eh. Yun, ulat na lang kayo, nandito kami. share ko tong video na to, tapos malalaman nyo, nandito pala kami nung araw na to. Yun. Ang message ko sa kanila ay, pauwi na kami mamaya. Maging healthy lang sila, tapos stay healthy lang para mas marami pa kami maging banding. Yan. Sa akin, pagka na-disgrasya ako, gumuna ng sindihan, silipin mo muna yung bike. Kidding aside, anong message mo tatay mo? Kidding aside. Message ako sa tatay. Yun. Message ko sa kay daddy ay ingatan mo palagi sarili mo, lalo na kung nagkakaedad ka na. At kung may oras ka pa, rides pa sana tayo. At yun lang, ingatan mo ang iyong kalusugan. Salamat lang. Message na po sa tatay niya. Wala na. Wala na. Hindi, pero pwede pa rin naman Kung mag-message. sakali, parang magagalit yun sa ginagawa ko. Kasi iba kasi nakikita nila pagka lahat tumatalon-talon na tao. Pagkaya nung yun ito, nakita niya to, sabi ko patag lang yan, hindi ganun kaano yan. Baka yung anak mo, marami ka. Kaya mo para matuto. Parang hindi matututo yan pag ginapilayan. Pero ganun talaga yun. Yun naman. Ikaw, Sab. Si tatay, happy Father's Day, stay healthy, bawas tayo sa Arcoxia. Sa mga tatay dyan, bawas kayo sa Arcoxia. Sa tatay, Happy Father's Day. Then sa lahat ng tatay, Happy Father's Day. Sa lahat ng mga nasa community na to. No, hindi ko na maisa-isa pero alam nyo na kung sino kayong mga tatay kayo. Handa kayo sa akin. Ikaw, papay. Wala na rin yung tatay ko. Kaya, Happy Father's Day sa lahat na lang. Tapos Happy Father's Day pa sa heaven. Message mo para sa daddy mo. Happy Father's Day po at sana po ituloy mo po yung kalusugan at Hinihinto mo ata. Kinukurot ko Pinaparot ka yata. sa gilid, Dre. Sa likod eh. Tumigil lang kami. Hirap yan. Ano message mo daddy? Sige, labas mo, okay lang yan. Okay. Ikaw. blessings po at sana ituloy mo po yung pagbibigay ng mga parts sa akin. Yung gusto ko sa'yo, Laki. Happy Father's Day po. Salamat po sa mga sakripisyon ko ginawa para sa akin. Ito naman, sa mga daddy, anong message nyo sa mga anak nyo? Papay. Enjoy mo lang yung buhay. Boxing ka minsan. Boxing ka. Boxing tayo minsan. Problema baka mag-guidance sa'yo lagi. Enjoy mo lang. Tapos dito lang yung mo, parents mo lagi. Ang suporta. Enjoy life. Tapos laging humble lang lagi. No. Then huwag kalimutan mag-share, hindi lang sa financial o kahit sa physical or mentality na mag-share ka lagi. Knowledge. Knowledge lahat. Yan. Tatay. Baka tatay. Wala pang may alam. Kala ko gagasin ka din. Huli pa ako eh. Sa mga bikers dyan, okay. Message namin sa anak siguro, enjoy lang yung life, makapagtapos ng pag-aaral. Yun naman talaga yung pinaka gusto ng mga lahat ng magulang, maging successful sila sa pag-aaral nila. Tapos yung kung man yung mga abutin lang sa community ng MT, mountain biking. So kung ano man yun, sila man gano'n, hindi ko na sila gagawa. Stay nail your feet on the ground. Lagi pagpakumbaba, mababang loob. Kasi nandun yung success nun, pag mababang tayo pa rin. Nandun lahat yun. Darating yun. Ito, sa inyo ulit, sa mga daddy ulit. Message nyo naman para sa mga tatay na nagbabalak pa lang ipasok din ng mga anak nila sa mountain biking. Mga quick tips na lang. Sa mga
daddy na kagaya namin na gusto nilang ipasok yung mga anak nila sa mountain bike. Especially sa ganitong klase ng discipline. Una, prepare niyo yung bulsa niyo. Yan, no, mabigat yun. Oo, mabigat yun. Prepare mo. Hindi katulad kasi ng road bike. No? Huwag yung sa ating trial bike. Road bike yung medyo expensive. Ito naman. Ang alam siyempre, yung discipline ng mountain biking, iba kasi. Iba. So, iba-iba naman disiplina talaga. Pero sa mountain biking kasi nag-iba. Nag-iba yung attitude ng bata. Nagiging mas, competitive. Naging confident sila sa sarili nila. Alam mo yung magagamit ko na paglaki nila. Sab. So, Tatay. kasi sa mga daddy, sa mga tatay, sa mga airpat dyan na gusto may plano kayo o gusto nyo ipasok sa ganito, mountain biking yung mga anak ninyo. Yun, isa na yun, yung budget, yung time. Yan, kasama yan. Pero yung benepisyo naman, sobra naman to. Disiplina ng bata, physical, ang ganda ng mga pangangatawan, pati isip, humble sila, magalang sila sa kapwa. So, maraming benepisyo. Pero kung tutusin, i-encourage namin kayo na talaga yung mga bata dito sa bundok, kung sa kalsada. Kasi sobrang delikado naman sa kalsada. Sobrang delikado na, marami nang nananapak dyan. Yun. Maganda ako, in-encourage ko kayo. Kaya ako, marami nakakilala sa akin na bago lang, pero halos subsub kami sa paggagawa ng mga paghanap ng mga trail. So, encourage talaga yung mga bata na mas nyo sila na dito mapasok sa training. Ikaw, Pai. Yun. Kasi may parang stigma na delikado yung sport eh. So, para sa akin mas delikado yung sa kalsada eh. Kasi pag nabangga ka, hindi mo hawak yung buhay mo eh. Goodbye ka talaga pag nabangga yung mga bata. Dito sa trail lang, pag tinignan mo talaga, delikado siya. Kasi nag-jump yung mga bata. Sumemplang. May kadalasan, semplang talaga eh. Invest ka lang ng gears. So, tapos, siyempre, may baon talaga na training yung bata. Dapat i-train talaga. Alam talaga nila kung anong gagawin nila, hindi sila mahihirapan. Kung bigla mo na lang dadaling sabi mong debut, bigla yung bata na galing lang sa XCXC na trail, mahihirapan. Baka ma-aksidente pa. So, Dadaan sa Trauma training. baka tumigil, baka ayaw na umulit. So, gano'n. Investment talaga, time, yung pera, saka yung training ng mga bata. Kasi hindi talaga siya bad investment eh, kasi matutuwa yung mga bata, makikita mo yung difference ng attitude ng bata, ng personality ng bata. Talaga siya. Confidence, tataas. Saka matuto Tapos silang makilala o makilubilo. makilubilo. Yun, matanda, bata. Saka safe siya na sport, basta ingat lang kayo si bata, di ba? So, invest kayo sa gamit, invest kayo sa training ng bata, invest kayo sa oras ng bata, sa paggabay. Ayun lang. Ito naman, sa mga bata naman, short message nyo lang para sa mga kaedad nyo rin na gustong sumubok sa mountain biking. Paano nyo sila hikayatin? Kung natatakot man kayo na kung anong mangyayari sa inyo or parang natatakot kayo na parang makikita nyo na parang nasa ibang level yung mga kasing edad nyo, kung sakali nyo man makita yung parang kami ganun. Tapos parang baka maisip nyo na parang dapat parang nakaya pa kami kausapin ganun kasi parang mataas yung level natin sa inyo. Hindi kami hindi po kami ganun mag-trato, tsaka lagi lang po kaming humble. Tsaka Open yung community. sport po na to nakaka-enjoy po talaga to. Yun. Ikaw, Kalin. Ang message ko po sa mga kaedaran ko po ay mag-enjoy lang po kayo at sana magkakaibigan po tayo lahat at yun po. Ikaw, Park. Kung papasok man kayo sa MTB,
magre-recommend ako na magsimula muna sa minor trail ng kahit patag lang kasi kahit sino naman, kahit yung mga pro, kahit yung mga pro din naman, nagsimula rin naman sila sa mga minor trail. So, yun lang din masasabi ko. Ikaw, Sab, baka ano Oh, sa Mga kaidaran mo sa kaya daraw mga kaidaran mo. Huwag po na kayo mag-aasawa. tapos na tayo. kasi wala kayong pambiling bike pag nasawa na kayo. Yung mga kasama ko, ito, ako kasama. Nagpakasal na. Kaya di na ako nakakabike eh. Wala na kasama na utos. Ito, last part na to ng ano natin, ng kwentuhan. Medyo mahaba na rin eh. Ano na lang siguro, isa-isa na lang din, no? Mga tao na gusto niyong pasalamatan, tsaka kung gusto niyong mag-invite sa mga parating na races or event. Ikaw, uno. Number 1 yan, number 1. Salamat po sa ano po, mga sponsor ko po, tsaka yung kaka-join ko lang po na team, yung Harvest po. Thank you po sa pagtanggap niyo po sa akin. Sobrang nagpapasalamat po kasi dream team ko din po yun na makapasok po ko dun. Tsaka meron pong race sa Mindanao, Harvest Leg 5 sa Agusan del Norte po. Kung may mga gusto kang taong pasalamatan, ito na yung chance. Tsaka kung gusto mo mag-invite sa mga padating na races or events. Magpapasalamat po kay Daddy at kay Tito Harvey at yung team po ng Team Harvey's. At shoutout po kay Tito Bob, diba? Salamat sa sa community sa pagtanggap, tapos siyempre sa mga sponsor ng anak ko. Sa Team Larga pala, shout out. Yan, Team South Gravity Riders. Yun lang. Ikaw, Boss Len. Yun, sa Team Harvest, maraming salamat sa mga daddy sa community na to na tinanggap din kami. No? Then siyempre kay Boss Goyo, hindi naman to sa pagkakataon na to na binigyan mo kami ng chance na makapagsalita rin, makapag-share. Maraming salamat sa iyo. Then Happy Father's Day rin ba? Happy Syempre. Father's Day. Siyempre. So yun, hindi siyempre sa taas. No? Salamat. Sir Jobs. Siyempre, salamat kay Mrs. laging pinapayagan. Nakalimutan ko. Ay, grabe. Kahit na ano mo. Ayun, salamat. Salamat sa lahat ng mga namit sa dito, sa ganitong event. MTV community. Sa mga matatagal na mga may edad na rin, yung mga matatagal ko lang kasama, na mga nawala na rin, na hindi na nag-ride. Ride tayo minsan kahit takbo na 50 na. 50, at least enjoy pa rin naman. Kayo, at Father's Day, salamat sa pagkakataon na to. Naging part kami ng iyong 10-side story. Siyempre. Oo, ayun. Ito yung pinakamaganda eh. Na isi-share yung mga thoughts, lahat ng mga bagay na dapat i-share. May ganitong pagkakataon, at least napupulutan ng mga bago. Kahit hindi bago, yung mga matatagal na. Kasi yung napupulutan nila ng aral at nagagamit nila sa iba. Salamat. Gusto ko magpasalamat po sa mga trail builders natin. Kasi hindi lang pera yung inuubos nila dito. Oras talaga. Sobrang Tsaka lakas. sobrang hirap magawa ng trail. Kumbaga, nag-iinvest sila ng oras kahit sobrang busy. Naghahanap sila ng way para makapag-hukay. Tulad nila Tita Glenn. Diba? Sobrang busy nila tapos bigla na lang tumubo yung bukay. Yun. Kaya maraming salamat po. Gusto ko magpasalamat sa kay Mami at Daddy kasi kung hindi dahil sa inyo ay Wala ka dito. ay hindi rin ako maano sa sport na to kasi kung wala si Daddy, hindi ko rin to kakahiligan. At kung tumawag man yung teacher ko na wala ako sa school, alam niyo na kung saan ako hanapin. Tapos, Saan yan? sa bukal. Tapos, Ulat nga ako dito. yun lang. Ikaw, brother.
Yun, salamat po sa inyo, Boss Goyo. Kasi hindi ko rin alam ba't ako nasama dito eh. Sa kila Boss Glenn, yan. Kay, Coach Uno. Coach Uno, thank you. Parang gusto ko na lumaki Coach Uno. Kila Kuya Bolt, kila Boss Gids, kila Madam Babylin, yan po, maraming salamat din. Sa mga gumagawa ng trails, ayun nga, iba yung pasasalamat natin sa kanila kasi wala tayong mapagbabaykan kung walang gagawa ng trail. Yes. Talagang Hirap yan. iba talaga pag iba yung effort ng gumagawa ng trail eh. Oo. Talagang Sa Tagaytay ka magawa ng grabe rin yung gastos doon. Dulas-dulas ka pa dun. Gawa ng trail. Laglag ka ron. So yun, mahaba na yung kwentuhan na natin. Siguro pwede na rin tapusin. So bilang pagsasarado rin ng kwentuhan, last message na lang, Boss Glenn. Ano bang mga pwede pang abangan ng mga tao dito sa Bukal Bike Trail? Ano bang mga pwede pang May mga abangan? future plan naman na gawin talaga siyang bike park para mas ma-improve yung basic skill ng mga riders, bata man o nasa may edad na. Para yung kasi naman objective namin dito is ma-ride ng lahat. Hindi lang siya sa mga pro, sa mga beginner, especially beginner. Itong trail na to. So hopefully, pagbigyan tayo ng gobyerno, ng LGU, tsaka ng may-ari ng lupa, para mas ma-improve natin ng maayos to in legal way. Yun lang. So yun, hanapin nyo lang sa Facebook, Bukal Kalamba Bike Trail. Tapos doon na kayo magtanong kung saan to, magkano hatak, paano pumunta, etc. etc. Then ayun lang, sabi nga ni Boss Glenn, abangan nyo lang yung mga darating pang plano dito sa trail. Tapos yun, salamat sa mga nakakwentuhan natin. Hanggang sa susunod, let's go! Happy Father's Day sa lahat! Happy Father's Day. Woo! Thank you! Salamat. Thank you, Sab. Special appearance. Sasha, sa idol! Ride na. Ride na! 3, 2, 1... Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!